May pangambang dulot sa mga manggagawa ang 25% tariff ni US President Donald Trump sa steel at aluminum imports mula Canada. Pero para sa ilang Pinoy workers na nagsisimula rito, tuloy lang ang trabaho sa industriya na tinarget man ng US President, may tuturin pa rin in demand sa Canada. Ang report mula kay Rhea Santos. Pagka na-fabricate na po, ito po siya. Tapos ipapagalvanize po namin. So magiging ganito na po siya pag galvanize na po. Ito po, ready for ship na po ito sa Amerika. Meron kaming client sa Amerika kasi mas mura ang build dito sa Canada kasi Canadian to US. So ang mga kliyente namin doon ay US-based military, yung mga ladder nila and guardrails. Main fabricator, fitter, installer, welder, si Harold Ian Milio sa isang steel at aluminum company. Naniniwala siyang ito na ang magiging daan niya patungo sa pangarap ng pamilya. Opo, ito na po yung tinatarget ko, talagang hanap buhay para sa residency. Lunes nang pirmahan ni Trump ang 25% taripa sa lahat ng steel at aluminum products mula Canada. Aminado ang Ottawa na maapektuhan nito ang maraming manggagawa, Amerika man o sa Canada. Lalo na't ang Canada ang isa sa pinakamalaking supplier ng steel at aluminum sa Amerika. Ito po yung master cutter ko, kami yung dalawa, Pilipino po kami dito. Kami lang po ang Pilipino dito, trusted ng boss namin. Ayan. Hey, hello. Confident ako na no matter what will happen to the trip. Siyempre, ang sabi ng boss ko, basta't buhay daw siya at ito yung kumpanya niya, legal. So, dito kayo. Tumaas man yung taripa o gagamitin pa rin yan ng, ng tao eh. Kailangan pa rin ng tao yan eh. Like gas. Yung gas, minsan mataas, minsan mababa. Sa Marso, nakatakdang magsimula ang pagpapataw ng 25% tariff sa steel at aluminum imports ng Amerika. Ang international student na si Mark Napiza, part-time worker sa isang steel construction company. Di raw maitatanggi ang dalang pangamba ng mga desisyon ni Trump. Kahit pa paano, ito na yung nakikita kong pathway. Like, the job I have right now is kasama siya sa mga in-demand. So kahit pa paano, gusto mo na may job security ka, gusto mo mag-i-stay ka dun sa company na rin. Pero syempre, andun yung worry na syempre baka bababa yung demand for steel and aluminum. Kahit naman siguro ng mga more ng projects namin is nasa BC. Pero syempre, what if andun yung opportunity to have a project in the US na baka maaring mawala because of the taxes. Trump has thrown our entire supply system and economics into chaos with his on again and off again tactics. And it's workers and their families who will be paying the price. Naniniwala ang federal government na kailangang mapalakas ang trade relations nito sa ibang bansa dahil sa uncertainty na dala ng mga desisyon ng Pangulo ng Amerika. Sa kabila nito, panatag ang mga kababayan sa talento na dala nila sa Canada. Kahit anong mangyari sa tariff, yung business daw po niya, tuloy pa rin. Sinasabi naman niya sa akin talaga na, sabi niya, you are the best. Sabi niya, gusto ko lahat ng empleyado ko maging kagaya mo Pilipino. So, salute sa mga Pilipino dyan. Gusto ng boss ko Pilipino. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.